What's up mga tropa? Bago yung panoorin ng video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Math for Everyone. Yun lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa? Ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, physics naman tayo. Particularly sa discussion of forces. So, in this video, bibigyan lang ako ng mga top concepts regarding sa force. Ready na ba kayo? Sige. Sa unang-una, ano ba yung force na yan? So, by definition, ang force is simply push or pull. The mere fact na naghila ka or tumulak, force na yun. So, para siyang ganito. Itong nakikita nyo na mga grupo na lalaking nagtutulak ng bangka, sila ay nag-a-apply ng force. The mere fact na nagtulak sila, may force na doon. Ito pa. Yung malaking tortoise, tinutulak yung maliit na tortoise forward, nag-a-apply siya ng force. Cute, diba? Ito pa. Yung baby, hinihila yung kanyang laruan. Nag-apply din yung baby ng force. So, yun lang yung definition. Tulak or hila. That's force. Now, sobrang saya ng concept na to. Si Sir Isaac Newton ay gumawa ng 3 laws of motion. Sikat na sikat siya. Madalas siyang tawagan ng Newton's law of motion. So, ano ba yung tatlong yun? Una, law of inertia. An object at rest will remain at rest unless a force is acted upon it. An object in motion will remain in motion unless a force is acted upon it. Ito yung idea na pinaka-the best ditong sample ay yung kapag nakasakay ka sa tricycle or jeepney or sa sasakyan tapos biglang nagpreno. Para kang tumitilapon. Pero wala naman tumutulak sa'yo. Ano yun? Invisible force? No. Inertia. Ang idea, yung katawan mo in motion pa rin. Pero yung kotse, tumigil. Okay? That's inertia at work. Isa pang idea dito ay, if iiwan ko yung isang bagay, isang upuan na nakita nyo ngayon, nasa sahig lang, tingin nyo gagalaw yan ng kusa? Hindi. Hindi gagalaw ng kusa yung kahit anong bagay unless na may magtutulak sa kanya or hihila. That's inertia. So, object will remain at rest unless force acted upon it. An object will remain in motion unless force is acted upon it. Okay? Simple lang naman siya. Next. Yung relationship between force, mass, at acceleration. So, the more mass an object has, the more force it requires to be accelerated. Parang ganito lang yan. May cellphone ka, at may bato. Nakita niyo yung bilis na kanilang dalawa? Ito yung idea. Pag pinabuhat kita ng cellphone mo ngayon, obviously malamang kung cellphone hawak mo, ang dali niyang buhat-buhatin. Kaya mo siyang ihagis, kaya mo siyang itakbo. Now, kaya mo rin ba gawin yan sa isang napakalaking bato, applying the same amount of force? Mahagis mo rin ba siya effortlessly? Matutulak mo rin ba siya ng kasing bilis na pagtulak mo sa cellphone? Tulad nito? Obviously, hindi. Mas mabigat, mas mahirap itulak. Mas mataas ang force na kailangan. So, nag-come up siya ng formula. Force is equal to mass times acceleration. So, yan ang second law. Simple lang naman yung concepts. Next. Forces between objects in contact. Pinakasikat tong third law. In every action, there is a complete and opposite reaction. Paano ba yun? Kunwari, may isang lalaking nagtutulak na pader. Ang tulak niya. Yung pader, para hindi matumba, kailangan niya rin mag-apply ng opposite force sa lalaki para hindi siya matumba. Sir, parang hindi ka naman nakikita na gumagalaw siya eh. Well, ang idea dito, kapag hindi nag-apply ng opposite reaction yung pader, sinabi ko na kanina matutumba. So, the mere fact na hindi natutumba yung pader pag inihila nyo, or yung sahig, hindi ka lumulubog sa sahig, ay dahil nag-exert din siya ng equal
and opposite force papunta sa'yo. Imagine this. Tug of war. Alam mo siguro yung tug of war. Dalawang grupo naghihilaan sa isa't isa. Kunwari ikaw doon sa isang side. Yung kalaban mo, hinihila na yung tali papunta sa kanila. Ikaw, kung ayaw mong matumba, anong gagawin mo? Bibitawan yung tali. Well, hihila ka rin pabalik. Mag-a-apply ka ng equal force doon sa kalaban mo para lang hindi ka nila mahila papunta sa kanila para hindi ka matumba. At yung moment na hindi kayo gumagalaw parehas pero nag-apply kayo ng force, yun na yung sinasabi ng equilibrium. Okay? If equal and opposite yung forces, zero yung resultant force, in equilibrium kayo. Yun yung logic nun. Okay? Para hindi ka matumba, kailangan mong mag-apply din ng equal force sa kabilang direction. Okay? Simple lang naman. So, inertia, for mass and acceleration, at third law, complete and opposite reaction. Okay, simple lang naman. Pero speaking of, may sinabi akong direction. Bakit mo sinabi yan, sir? Kasi ang third fact ay vector is a force. Rather, force is a vector. Sorry, nabaliktad. So, patunayan natin. Naalala nyo dun sa nakakaraan na ang vectors ay tells both magnitude and direction. At ang unang sample natin ng vectors ay ang speed, rather velocity, at acceleration. Now, sagad natin. Kasama na rin ang force sa listahan. Sa formula pa lang, force equals to mass times acceleration. May vector na sa formula. Pero, mag-experiment tayo. Pakilala ko si force table. That's the force table. At meron akong corresponding na pabigat. So, nakita nyo yung numbers dun sa yellow plates ay actually yung kanyang weight. 500, sabihin natin newtons, 5 newtons, 10 newtons, 20 newtons, 50, 100, and 200. Now, ang idea is, ilalagay ko yung mga pabigat dyan dito sa force table at nakita natin kung saan yung direction. Tingnan nyo yung mga following slides. Ito. Naglagay ako ng pabigat dun sa red string, nilagay ko si 100 newtons. Tingnan nyo mangyari. Tingnan nyo sa metal ring, yung ginagawa ko. Pansin nyo? Okay. So, nung nagbigay ako ng pabigat na 100 newtons doon sa red string, yung metal ring, dumidikit na siya doon sa metal pole, yung maliit na bakal. Kahit anong gawin ko, rewind ko, kahit pilitin ko na ilagay sa gitna yung metal ring, gumagalaw pa rin siya. Bumabalik pa rin siya doon sa posisyon na yun. Bakit? Kasi tinutulak siya ng string sa direction na yan. Nakita niyo itong metal ring na yan, tinutulak siya sa specific direction na yan, kahit anong mangyari. And that alone explains that force is a vector. Hindi nga lang sinasabi yung magnitude. Kailangan sinasabi nga rin kung saan papunta yon. Okay? Pero, parang wala naman. So, para saan ba yun, sir? Bakit ba kailangan malaman ng direction ng force? Sa speed acceleration, nagigets ko eh. Pero sa force, parang wala naman yata ng silbi. Oo, sa bagay, isa pa lang. What if dalawahin ko na? Eto, tingnan nyo. You can see red strings and the green string. Tingnan nyo mabuti yung pwesto no? So sa ngayon, ang weight lang na 100 newtons ay nakalagay lang sa red string. Yung green string, walang pabigat. Tingnan nyo yung itsura ngayon ng metal string. Tingnan nyo mangyayari kapag naglagay na ako ng pabigat. Tingnan nyo. Napansin yung nangyari? Okay, pause. Pansin yung nangyari? Mula dito, nawala siya. Mula dito, nung nilagyan ko na ng pabigat, umusog na sa ibang side. Nagbago yung posisyon na dinidikitan ng metal ring. Ano ibig sabihin nun, sir? Play ko lang muna yung video. Iusog ko lang lalo para mas ma-appreciate natin yung diferensya. Okay, fast forward ko. Tignan nyo ha. Wala dyan, umusog.
At kahit pinipilit sinubukan ko igitna, dumidikit pa rin. So obviously may tumutulak. Naiusog ko siya sa isang side. Ayun. Bandang huli, dyan natapos yung string. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, initially, dyan lang yung force ko. Initially, nung wala pang pabigat sa green. Tapos, nung naglagay na ako ng pabigat sa green, nagbago yung posisyon ng resultant force. Dito na. Diyan na nangyari. Sir, bakit dyan na? Parang nalito ako lalo. Well, pakilala ko si vector addition. Alam yan, siguro narinig na to. A plus B equals to R. Sa case na forces, nilagay kong F1 plus F2 equals FR. So, emphasis ko lang vector addition, hindi simpleng 1 plus 2 equals to 3. Di ganun yun. Pag sinabing vector addition, magdodrawing ka. Yung force, vector 1, yung arrow ng vector 1, yung buntot ng vector 2 ay ilalagay ko sa ulo ng vector 1 at yung mula buntot ng F1 papuntang ulo ng F2, yun na resultant force. So hindi literal na nag-add ka, nagdudugtong ka ng arrows. Okay? Now, anong connect nito sa sinabi ko? Balikan ko yung video. Nung wala pang weights, nung yung weight na meron lang ay doon sa red string, nandiyan lang yung resultant force. Nandiyan lang yung force. Diyan niya tinutulak yung ring. Now, nung nagkaroon na ako ng weights, yung force ko dito, nadagdagan pa ng force dito sa green string. Dalawang force na yung pares tumutulak. Ang resultant, base sa definition, pagdudugtungin ko lang yung dalawang arrow. Tingnan nyo. Pinagdugtong ko sila. Yung resultant, nandito. Ayun. Pumara sa drawing, di ba? That's the resultant force. So, ibig sabihin, if maraming force na nag-apply sa isang object, yung object na sinasabi ko yung metal ring, yung direction ng pinaka tumutulak sa kanya, nag-iiba din. Okay. So far, nag-gets niya? Hopefully. Pero sir, okay, may resultant force. Pero para saan ba yun? Ano bang silbi nun? Tingnan niyo yung next na mangyayari. May resultant force. What? Tingnan niyo kung pag inusog ko tong kulay green string. Tingnan niyo yung metal ring kung ano nangyari. Ano napansin niyo sa metal ring? Ano sir? Yes! Exactly. Gumit na. Gumit na yung metal ring. Bakit? Paano nangyari yun? Kasi, kasi balik ko lang dito. Kasi yung force ni red string dyan sa direction na yan at yung force ni green string sa direction na yan ay nagkokontrahan. Opposite direction. At hindi ko pala nasabi kanina, parehas silang nilagyan ko ng 100 newtons na pabigat. So, since yung dalawang force ay equal at opposite, ang nangyari, naging 0 yung resultant force. Nag-reach na nila yung equilibrium. Nakontra ko yung force ni red string gamit ang green string. Okay? Para sa akin, dito pinaka-visual yung third law of motion na sinabi ko kanina, yung complete and equal reaction. Complete and opposite reaction rather. Emphasize ko lang, in third law of motion ay nangyayari na all out the experiment. Pero dito lang, in my own words, para sa akin, siya pinaka-visual, pinaka-visible. Okay? Hopefully, nag-guess na, magtanong kayo sa comment section kung nalilito kayo. Now, sir, obvious naman parang kitang-kita naman dalawa lang sila. Kung siyempre kung saan yung may isa, kung gusto kong kontrahin at papagit na yung metal ring, lagi ko lang doon sa tapat na other side niya. Okay. Sure. Pwede naman. Pero paano kapag tatlo sila? Now, paano naman kapag tatlong tali na nakikita nyo? Tulad na sa screen. Now, dito natin magagamit yung concept ng force at ng equilibrium. So, as you can see dyan sa video, play ko lang muna. Gumamit ako ng pabigat dun sa red string ng around 7
170 newtons. Okay? Makikita nyo dito sa left side, rather right side ng screen ko yung Cartesian plane para hindi kayo malito. Now, as you can see, yung metal ring sa screen ay pumunta na doon sa side ng pulang tali. Kasi siya may bigat eh. Okay? Kita naman. Now, ang tanong, anong gagawin ko, or rather, anong bigat ang ilalagay ko para kay green string at yellow string para yung metal ring gumitna? Ulitin ko. Ano ilalagay kong bigat sa green string at sa yellow string para pumagitna yung metal ring? Naalala yung ginawa natin kanina? Yung dalawa pa lang? Napagitnain, di ba? So what if ganito ang problem? Okay? So para hindi masyadong mahirap, gumawa na ako ng free body diagram with F2 and F3 dito. Para sa mga alam na, masolve to analytically. Okay? Tahimik muna ako. Anong value dapat ni F3, green string, at ni F2, yellow string? Solve na? Okay. So, tignan natin. Okay. So, as you can see here, may inang problem. 170 yung pabigat. Hindi ko napakita yung extra 20 newtons. Pero, ito rin yung ginawa ko para ka F3 at F2. So, para ma-solve yung problem, ang nilagay kong pabigat, tingnan, para kay green string, hopefully na malinaw nakikita sa camera, naglagay ako ng pabigat na 125 newtons. Hopefully nakita nyo sa screen yung pabigat. Hopefully malinaw sa side nyo. Nakita nyo yung nangyari sa metal ring. Umusog. Medyo pumunta na dito sa pakanan. At sa yellow string, kung makita nyo, ang nilagay kong pabigat is actually 210 newtons. Okay. At gamit na siya. So sorry, kailangan kong kamayin kasi medyo may friction sa side ng rubber. Hindi kasi pantay yung pagkakalagay ng pagkakatali. Pero kung hindi yan balanced, i-move ko lang. Kung hindi yan balanced, yung metal ring na yan hindi gigitna kahit galawin mo pa. Babalik siya sa simula. Tulad ng pinakita ko sa earlier samples. Kung hindi balanced din yung metal ring, usog at usog. Pero as you can see here, gumitna na. At ano ba yung compute nyo? Malamang nagkaroon din tayo ng konting error sa decimals. Okay? Pero decimal lang naman eh. Pero ang punto doon, gamit ang physics, gamit ang concept ng trigonometry, at ng forces, ng vector addition, kaya mong i-balance ang kahit anong bagay. Sa ngayon, force table lang kaya. Pero sa hinaharap, baka magawa mo na mag-design ng tulay, ng buildings. Physics lang din yun in a much bigger scale. Okay? Yan ang force. Gusto niyo pa ba ng more on experiments dyan? So yan o. Later na lang. Okay. 210. Lastly, marami ding types ng forces. Marami. Ano makikita niya sa image na to? Okay, weight. Weight yung timbang. Actually, weight is a force. Sir, bakit? Wala naman tumutulak sa akin doon, humihila. Meron. Si gravity. Gravity pulls us down to earth. The matter fact na nagpo-pull yung gravity, ibig sabihin, nag-apply siya ng force sa atin. At nasusukat yung force, yung pull ng gravity sa atin, gamit yung weight. Meron pa. Meron din tayo sinasabing spring force, drag, yung ginagamit ng mga nagpa-parachute kung bakit dahan-dahan silang pumabagsak, tinutulungan sila ng drag force. Meron din yung friction na later part i-discuss ko. Yung focus ko lang hindi visible dito sa drawing yung friction, sa picture yung friction, pero friction ang dahilan kung bakit may sparks dyan sa grinder. Well, paliwanag ko muna. Later, gagawa ko ng special video dito sa friction. Nag-enjoy ba kayo sa physics? Gusto niyo ba yung experiment? If you want more experiments, comment down below. Gagawa tayo. Sa ngayon, i-end ko muna yung video. Yun lang. Peace.